Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin nang pakinggan ang kwentong pinamagatang Keep on Fighting. Sa mundo na puno ng gulo at problema, minsan nakakalimutan na ng mga tao na hindi lang sila ang nahihirapan. Masyado kasing naging bulag ang tao kapag may mga problema silang pinagdadaanan. Kaya minsan ay nakakaligtaan ng iba na hindi lang pala sila ang may problemang kinakaharap. May mga problema na mabibigat at magagaan. Meron ding mga problema na mahirap solusyonan at meron din namang iba na madaling isipan ng solusyon. Pero dahil ang problema ay parang unos na darating sa buhay ng isang tao, madali silang panghinaan ng loob. Nakakalimutan nila na ang problema ay palaging dumarating sa buhay ng tao para palakasin sila at patibayin palalo ang kanilang mga puso at paniniwala sa buhay. Paano nga ba makakaahon kung nilalamon ka na ng sarili mong mga problema? Iyan ang tanong na patuloy na tumatakbo sa isipan ni Fenica. Walang araw na hindi iyon pumapasok sa kanyang utak, dahilan para mapatulala na lamang siya sa kawalan. Araw ng Lunes, 5:00 na ng hapon. Malapit nang lumubog ang araw mula sa kalangitan noong makalabas siya ng gate ng kanilang prestiyosong paaralan. Gaya ng magsimula siyang pumasok sa paaralan na iyon, ay marungis na naman ang kanyang katawan at damit. Halata sa kanyang kilos na pinagtripan na naman siya ng kanyang mga kaklase at pinuli siya. Ang luma naman ng mga damit mo. Ang sarap gawing basahan. Tumawa ang babaeng nasa harapan ni Fenica. Katulad ng kanyang uniform ay ganun din ang suot na damit ng babaeng bully. Napayuko na lamang si Fenica nang tumawa rin ang mga alagad ng babae. Dahilan para hindi makita ng mga ito ang galit sa kanyang mga mata. Lihim na tumiim ang kanyang bagang at napakuyom ang magkabila niyang kamao. Gustuhin man niyang lumaban ay alam niya na matatalo lamang din siya sa huli. Marami ng kalaban niya samantalang siya ay nag-iisa lamang at walang ibang kakampi. Kasalukuyan silang nasa likod ng school building kaya walang ibang makakakita sa mga mangyayari. Walang ibang makakaalam na naroon si Fenica at pinapahirapan na naman ng kanyang mga kaklase. Saktong nagsiuwian na rin ang halos lahat ng mga estudyante sa kanilang paaralan. Kaya walang ibang makakapagligtas sa kanya mula sa mapang-api niyang mga kaklase. Pati ang mga sapatos mo, butas na rin. Kawawa ka naman. Mapanuyang pansin ng babaeng walang modo sa sapatos niyang may butas nga sa bandang harapan. Ang kanyang hinliliit sa paa ay medyo nakikita na. Tumawang muli ang mga babaeng bully sa kanyang itsura. Palibhasa ay mayayaman at mga spoiled brats kaya kinulang sa kabutihang asal ang mga ito. Isang luha ang naramdaman ni Fenica na mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Iyon ang naging dahilan para mas lalo siyang magpuyos sa galit. Madiin niyang nakagat ang kanyang ibabang labi at nagdugo naman iyon kalaunan. Nag-angat siya ng tingin at tinaasan ng isang kilay ang mga bully.
na babae sa kanyang harapan. So what? Spoiled brats? Pakialam niyo ba kung puro lumang mga gamit ko at sa inyo ay mga branded? At pakialam niyo ba kung pinanganak lang akong mahirap, kayo ay mayaman ng mga magulang? Ano pa pakialam niyo? Ha? Mga pakialamera? Mga palumunin lang naman kayo sa mansyon ng mga magulang niyo at wala rin kayong ambag sa mundo. Nagpupuyos man sa galit ay itinago iyon ni Fenica sa pamamagitan ng isang mapanuyang ngisi sa kanyang labi. Ikaw! Baka sa tono ng boses ng babae ang galit sa mga naririnig mula kay Fenica. Kumuyumpa ang mga kamao nito at tila ba hindi na makapagpigil na manakit muli ng iba. Magaling ka lang naman sa pagmamalit sa ibang tao, pero wala talagang naman niyang utak mo. Below the belt man ang mga salitang pinitawan ni Fenica, pero hindi niya pinagsisisihan ang lahat ng sinabi niya. Para sa kanya ay kulang pa iyon sa mga pinaggagawa nito sa kanya sa mga lumipas na panahon. You're really messing up with me, huh? Girls, hawakan siya. Bakas na ang matinding galit sa mga mata ng babae. Ngunit itinatago niya iyon sa pamamagitan ng sarkastikong pagngisi. Parang kidlat na mabilis nang mahawakan si Fenica ng mga nakapalibot sa kanyang mga babae. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magpumiglas na lamang sa pagkakahawak ng mga ito sa kanyang magkabilang braso. Nagsimula siyang sabunutan ang mga babae sa buhok at sampal-sampalin sa pisngi. Tanging pagpikit na lamang ang nagawa niya upang itago ang sakit na nararamdaman niya sa mga pananakit nila ng pisikal sa kanya. Muling nagbalik sa realidad si Fenica nang may marinig siyang pumusina. Napalingon siya sa kanyang gilid at doon niya napagtanto na naglalakad na pala siya patawid ng kabilang kalsada. Hoy! Magpapakamatay ka bang bata ka, ha? Kung ayaw mong pahalagahan yung buhay mo, huwag kang nadadamay ng ibang tao. Dagdagan mo pa problema ko. Tila ba bulkan na nag-aalboroto na sigaw ng lalaking driver na muntik nang makasagasa sa kanya. Ang ulo nito ay nakasilip lang sa bintana ng driver's seat at nakatingin sa kanyang gawi. Mabuti na lamang ay napahinto kaagad ang lalaking driver na sinasakyan nitong kotse. Matapos sambitin ang mga naisabihin, ay bumalik na rin ito sa pagkakaupo ng maayos. Binusinahan pa siya nito sa huling pagkakataon. Parang sinasabi na tumabi siya bago pinaharurot ang kotse papalayo. Napabuntong hininga na lamang siya. Muli siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa sakayan ng mga jeep. Habang nakatingin ng mga mata sa paligid at inililibot, ito ay napahinto ang paningin niya sa palubog na araw. Sa kalangitan ay nag-aagaw na ang kulay asul at kulay kahit, na mas lalong nagpapaganda ng tanawin sa tuwing lumulubog ang haring araw. Wala sa sarili na tipid na napangiti si Fenica, habang pinagmamasdan ang langit na nagbabadya nitong tuluyang pagdilim. Nahinto lamang siya sa pagmamasid sa kalangitan ng may dumating na bus papunta sa kanilang bayan. Katulad ng ibang mga pasahero ay sumakay din siya sa bus na iyon para siya'y makauwi. Dahil konti lang naman ang sakay ng bus ay nakapili si Fenica ng kanyang mauupuan. Iyong magiging komportable talaga siya. At napili naman niya na pumwesto sa bandang may bintana para tanawin ang daang tinatahak nila. Mas gusto kasi niya na tingnan ang daan kaysa makipag-usap sa ibang tao.
Nakasanayan na rin niya ang pag-upo sa tabi ng bintana para malaman din kung malapit na ba siya sa kanilang bahay at kailangan nang bumaba ng bus. Nung umandar ang sasakyan ay nakahinga ng maluwag si Fenica. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas ay makakaalis na rin siya sa lugar ng kanyang bangungot. Ganoon palagi ang pakiramdam niya sa pang-aalipusta na ginagawa sa kanya. Puro diskriminasyon ang ipinapakita ng mga mata ng mga tao roon, na para bang hindi siya tao na may damdamin din katulad ng iba. Habang umaandar ang bus ay napatigil ito sandali dahil sa traffic sa kalsada. Napasandal naman si Fenica sa upuan na kinauupuan niya at napatingin sa bintana. Ang daming iba't ibang mga sasakyan na nakahinto rin katulad nila. Naiipit din sa traffic sa kalsada. Habang inililibot niya ang kanyang paningin sa labas, ay otomatikong napahinto siya nang makakita ng isang lalaki sa hindi kalayuan sa pwesto ng bus na kanyang sinasakyan. Ang lalaki ay may buhat na isang sako ng basura sa kanyang balikat. Meron din itong hinihila na karton ng mga basura na nakakonekta ang tali sa bewang ng lalaki. At ang mas lalo pang nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang isang paslit na buhat ng lalaki sa kanyang tagiliran. Sandaling huminto ang lalaking iyon sa gilid ng kalsada. Kaagad nitong binaba ang buhat na sako ng basura sa balikat nito bago nagpunas ng pawis sa kanyang mukha. Halata sa kilos ng may katandaang lalaki ang pagod na nararamdaman nito. Kaagad na nakaramdam ng kirot sa puso si Fenica dahil sa tanawing kanyang nakikita. Mabilis na nangilid ang kanyang mga luha sa magkabilang mata. Hindi niya maiwasan na maiyak na lamang sa biglaang realisasyon na pumasok sa kanyang isipan. Ang realisasyon na tuluyang nakapagpaiyak sa kanya ay ang realisasyon na kung pagod na siya sa mga problemang kanyang kinahaharap, ay mayroong mas pagod pa pala sa kanya at mas pinipiling lumaban sa hamon ng buhay. Mas maswerte siya kung ikukumpara sa buhay na kinakaharap ng may katandaang lalaki na kanyang nakita. Dahil siya, may maayos siyang tirahan na pwedeng tulugan. Nakakapag-aral siya sa isang prestihiyosong paaralan. Nakakakain siya ng 3 beses sa isang araw. At hindi niya kailangan na kumayod at humanap ng trabaho dahil may maayos na trabaho ang kanyang ama upang matustusan ang bawat pangangailangan niya sa buhay. Samantalang ang lalaking iyon ay hindi niya sigurado kung may maayos ba itong matutulugan sa tuwing sumasapit ang gabi. Hindi siya sigurado kung nakakakain ba ito ng 3 beses sa isang araw. At higit sa lahat, kailangan ng lalaking iyon na kumayod ng todo para makasurvive sa araw-araw na pamumuhay. Tuluyang pumatak ang mainit na mga luha sa kanyang mga mata. Wala sa sarili na napahawak si Fenica sa kanyang palapusuhan at doon na siya mas lalo pang iyak. Sa kanyang nakatagong palapulsuhan ay may mga nakatagong pilat. Tanda na palagi niyang pinagtatangkaang wakasan ang sariling buhay. Kahit sa kanyang kabilang palapulsuhan ay may mga peklat din na tanda na palagi niyang tinatangkang magpakamatay. Tuluyan ng umandar na ang sinasakyan niyang bus, ay hindi pa rin nawala ang masakit na kalagayan ng lalaki na kanina ay kanyang nakita. Hindi niya ito maalis sa kanyang isipan
dahil alam niyang nagigilty siya sa mga naging desisyon niya sa buhay. Hanggang sa tuluyan siyang makababa, sa bus na iyon ay namumugto ang kanyang mga mata. Tumigil man sa pagluha ang kanyang mga mata ay hindi naman tumigil sa pagkirot ang puso niya. Napakagat na lamang siya sa kanyang ibabang labi. Pinipigilan niyang muling maluha habang nakatingin sa dalawang palapag na bahay ng kanyang magulang. Malaki ang bahay nila, ngunit tanging silang dalawa lang ng kanyang ama ang nakatira sa loob. Napabuga muna si Fenica ng isang malalim na hininga bago magpasyang buksan ang gate nila. Nakabukas na ang mga ilaw sa loob nito, kaya sigurado siyang nakauwi na ang kanyang ama at kasalukuyang nasa loob ng bahay. Ito ang first time na nakauwi ng maaga ang kanyang ama. Kung dati ay nag-aalala pa siya na baka makita siya nito sa ganoong kalagayan, ngayon naman ay masaya ang kanyang pakiramdam. Dahil handa na siyang sabihin kung saan nga ba talaga niya nakukuha ang bawat pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaagad na bumungad ang kanilang sala nang mabuksan niya ang main door ng bahay. Wala ang kanyang ama roon at marahil ay nasa kusina upang maghanda ng kanilang hapunan. Naglakad siya papalapit sa bukana ng kusina at doon nga niya natagpuan ang kanyang masipag na ama. Nakasuot pa ito ng uniform sa trabaho at tila ba dumiretso agad sa kusina upang makapagluto ng hapunan nila. Naramdaman ni Fenica ang pangingilid ng kanyang mga luha at panginig ng kanyang labi. Tanda na maiiyak na siya. Papa. Basag ang boses na pagkuha niya sa pansin nito at dali-dali siyang tumakbo papalapit sa kinatatayuan ng kanyang ama. Palingon pa lang sana ang kanyang ama, ngunit kaagad itong nagulat nang sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang nag-iisang anak. Natawa na lamang ito sa kanyang ginawa, ngunit agad din itong natigilan nang marinig ang masasakit niyang paghikbi. Niyakap siya nito pabalik at mabilis na pinatahan. Sandaling pinatay ng kanyang ama ang nakabukas na kalan at ipinaupo siya sandali. Kumuha ito ng isang basong tubig at marahan nitong hinagod ang likod ng kanyang buhok upang tuluyan siyang kumalma. Ano bang nangyari, anak? Bakit ka umiiyak? Bakas ang pag-aalala sa boses ng kanyang ama. Dahil sa naging tanong nito ay mas lalo lang bumuhos ang kanyang luha pababa sa kanyang pisngi at napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama. Halata sa mukha nito na hindi nito alam ang gagawin. Siguro ay magbihis ka na muna, anak. Suhestisyon bigla ng kanyang ama. Magpalit ka muna ng damit at ang dungis na ng itsura mo, oh. Patapos na rin itong niluluto ni Papa at kakain na tayo. Dagdag nito, ngunit umiling lang si Fenica. Muling napabuntong hininga ang kanyang ama. Nagpa siya itong umupo sa katabi niyang upuan at tiningnan siya nito ng diretso. Ano pa talagang problema, anak? May problema ba sa school mo? Marahang tanong ulit sa kanya nito. Napahikbi siya at napatango. Pa, ayoko na sa school na pinapasukan ko. Hindi ko na po kayang manatili roon. Hirap na po ako doon. Basag ang boses na anas ni Fenica sa kanyang ama. Naguluhan naman ang ekspresyon ng mukha nito dahil sa narinig. Bakit naman, anak? Ano ba talaga nangyayari sa'yo roon sa school na pinapasukan mo? Mas lalong bumakas ang labis na pag-aalala sa boses nito. Binupuli po ako sa school at
Gusto ko na pong lumipat dahil doon. Halata ang pagkabigla sa biglaan niyang revelasyon. Pa, hirap na po ako sa tuwing pumapasok ako sa paaralan na yun. Purong matopobre at bully ang mga batang nag-aaral sa lugar na yun. Bakas ang sakit sa mga mata ni Fenica habang nagkukwento kung ano ba talaga ang totoo niyang nararamdaman. Walang ibang nagawa ang kanyang ama, kundi ang mahigpit siyang yakapin. Hindi niya inaasahan na ganoon na pala ang nangyayari sa kanyang anak. Hindi niya man lang napansin sa matamlay nitong kilos sa tuwing umuuwi siya ng bahay. "O anak, aalisin kita sa impyernong lugar na yun. Tahan na, nandito na si Papa. Hindi ka na mag-iisa." Basag man ang boses, ngunit pinilit ng kanyang ama na pisiglahin ang pananalita nito. Sa huli ay naramdaman na lamang niya ang pagpatak ng luha ng kanyang ama sa kanyang balikat. Umiiyak ang kanyang ama dahil sa nalaman nito. Sa buhay, hindi sapat ang problema para tumigil ka sa pag-abante. Mas masarap sa pakiramdam kapag ang problemang kinakaharap mo ay nahanapan mo ng solusyon at hindi iyon ang naging dahilan para tuluyan kang mawala sa mundo. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.